Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si Emis mo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Magandang hapon, Pilipinas, na imbag ng Malam Ilocos Region. Ito po ang programang Kapihan sa Ilocos. Ang Kapihan sa Ilocos po ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Ilocos Region at ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe De Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno naman ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Director Jeneline C. Role. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, at ako po muli ang inyong pong makakasama sa isa na naman pong oras ng talakayan. Dito po yan sa ating Kapihan sa Ilocos. Katuwang po ng ating Philippine Information Agency ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang ihatid ang atin pong timely, accurate, and relevant information patungkol sa mga hakbang ng ating pong gobyerno para po sa ating mga mamayang Pilipino. Live po tayong napapanood sa Facebook page ng PIA Ilocos Region. Kasama na rin po dyan ang apat pa pong provincial Facebook pages ng PIA dito po sa Region 1. Nandiyan ang PIA Ilocos Norte, ang PIA La Union at ang PIA Pangasinan. At gayon din pong napapakinggan tayo sa ating mga carrying radio stations region-wide. Ayan. Live na live po tayo ngayon dito po sa ating pong Department of Environment and Natural Resources Regional Office 1. Dahil po, nung nakaraang episode po ng ating kapihan, nakasama natin ang National Irrigation Administration para pag-usapan natin ang patungkol sa kanilang mga hakbang, patungkol sa hakbang nila patungkol sa El Nino. Dahil nga po, nagdeklara na po ang ating pong pag-asa na meron po tayong El Nino alert ngayon, ay kinumusta natin kung ano ba yung mga programa at hakbangin ng ating pong National Irrigation Administration patungkol dyan sa El Nino alert na yan na inilabas ng pag-asa. At ngayong hapon naman po, makakasama natin ang Department of Environment and Natural Resources Regional Office 1 dahil this June we are celebrating the Environment Month. Ayan, sa June po yan. And with that, makakasama po natin ngayong hapon. First time po sa ating kapihan sa Ilocos, we have the Regional Executive Director of DNR Region 1. Palakpakan po natin, Attorney Ronel C. Sopsop. Good afternoon po, Red, and welcome po dito sa ating programa, ang Kapihan sa Ilocos. Magandang hapon sa iyo, Rocky. At batiin ko rin ang ating kasamahan dito, si RD Caloy ng MGB, RD Nick ng Environmental Management Bureau at mga kasama natin sa DENR na kasama natin ngayon sa hapong ito. And batiin ko na rin lahat ng nakikinig at naaabot ng inyong programa at kayo po ay aking inaanyayahan na samahan niyo po kami dito sa ating gagawing kapihan. Marami po kayong matututunan dito, malalaman tungkol sa mga programa
na pinatutupad po ng Department of Environment and Natural Resources. We look forward dyan sa meaningful na magiging discussion natin ngayon dito po sa ating kapihan, Red. Ayan. Ngayon din lamang po at nabanggit na rin po na makakasama din po natin ang mga regional director po ng mga iba't ibang sangay din ng ating pong Department of Environment and Natural Resources. We have also today, hindi na po first time sa ating pong kapihan sa Ilocos, we have the Regional Director of Mines and Geosciences Bureau Region 1, Engineer Carlos A. Tayo. Welcome back po sa ating programang Kapihan sa Ilocos. Thank you, Rocky. So it's glad to see you again. Alam mo, nakapasalamat kami for giving us the chance to be again to share with our countrymen sa Region 1 regarding the plans and programs of the DNR, particularly on the mining aspect of the DNR. No? And rest assured that we'll be working hand in hand with you for us to be able, para ma-share namin yung mga programs namin because kung sa amin lang medyo limited ang exposure, but with you, the PIA, medyo marayo ang mararating natin. Thank you muli for giving us this chance. Tama po. Rest assured naman po na patuloy po tayong makikipag-collaborate sa iba't ibang ahensya po para po maihatid natin kung ano po ba ang ginagawa ng ating pamahalaan para po sa ating mga mamamayang Pilipino. Ayan. Makasama din po natin ngayong hapon. Hindi na rin po first time sa ating pong kapihan sa Ilocos. We have the Regional Director of Environmental Management Bureau. We have Engineer Nicanor C. Esteban. Good afternoon po, RD Nick, and welcome back po sa ating programa Kapihan sa Ilocos. Magandang hapon, Rocky. So, una natin to pagsasama. Si Karen kasi noon madalas. So, magandang hapon po sa lahat. Binabati ko kayo na lahat po ng nakikinig sa ating programa kung saan po makakaabot yung ating pag-uusap na ito ay magandang hapon po sa ngalan ng aking mga kasamahan pala sa ng EMB. Binabati ko kayo ng isang makalikasang hapon. Kalikasang hapon po sa ating lahat. Yan po, nakilala nyo na po kung sino pong makakasama natin ngayong hapon po. At bago po tayo magpatuloy sa ating discussion for today's kapihan sa Ilocos po, ay plug ko lamang po ating text line na 0916696194 para po sa ating mga kabayan na gustong magtanong. Di kaya naman po sa ating mga kababayan na nandyan po sa ating Facebook Live, maaari nyo pong ilagay ang inyong katanungan dyan po sa ating comment box. At para naman po sa ating mga media partners online, maaari nyo pong ilagay ang inyong katanungan dyan po sa ating comment box dyan sa ating Zoom platform. And later on po, ang ating pong on-site media partners po will they have their time po to ask their questions po later on. Ayan po. At nagpapasalamat din po tayo, of course, dito po sa ating mga kasamang media partners po on-site. We have Radyo Pilipinas Agoo and Bawbo Radyo La Union. Ayan, umpisahan na po natin ang diskusyon, of course. Dahil nga po, Red, kanina po nasabi natin that this June, we are celebrating Environment Month. Gaano po ba kahalaga that we are celebrating this celebration po, Red? So alam mo, Rocky, noong April 4, 1988, ay pinirmahan ng ating dating Pangulong Corazon Aquino yung Presidential Proclamation 237 na kung saan ito po ay sinasabi dito na every month of June, dapat natin i-celebrate yung Environment Month. Ito po ay sa layunin na para bigyan ng awareness, ng mas malalim pa, mas malawak pang kaalaman ang ating mga kababayan tungkol sa tamang pangangalaga ng ating kalikasan. At sa pamamagitan din ng ating celebration ng Environment Month, dito na ipapakita natin sa ating mga kababayan kung ano po ang mga hakbang o mga programa na ginagawa ng DNR patungo po sa ating pangangalaga ng ating mga kalikasan. Yan po na. Sabi niyo po kanina, Red, no, na importante na binibigyan natin yung message natin to the people na sila ay katuwang natin when it comes to taking care of the environment. Gano'n po kahalaga na even the youngest people or the oldest people, kailangan natin silang bigyan ng diin na kayo po ay katulong natin sa protect ng ating environment po, Red. Well, dapat lahat is on board. Everyone should do their part. Kasi ang usapin ng pangangalaga ng kalikasan ay hindi lang po obligasyon ng DENR yan. Although kami po sa DENR ang may primary mandate under our Constitution na pangalagaan ng ating kalikasan. Pero
kami po ay inaamin namin na ang DNR po cannot do this alone. So kailangan natin dito yung ating mga kababayan na samahan ang DNR tungo sa mga kampanya natin sa pangangalaga ng ating kalikasan. Dahil ang epekto po ng climate change sa ngayon is widespread. So kung hindi po tayo magsasama-sama dito, dapat collaboration ang ginagawa natin. Kung hindi magkakaisa ang bawat mamamayan na pangalagaan ng ating kalikasan, ay wala pong magiging saysay kung ano man po ang ginagawa ng DNR. Magandang emphasis yung sinabi niyo po, Red, doon. Hindi natin matatamasa yung success natin doon sa mga goals natin, such as protecting environment. Kung hindi tayo nagtutulong-tulungan talaga, kumbaga, it's a triangulation eh. Government do their part, the private do their part, and the community do their part also para lahat tayo ay makinabang doon sa tinatawag natin na mga goals natin when it comes to protecting the environment. And since this month po, Red, we are celebrating the Environment Month. Ano po ba ang mga kailangang abangan ng ating mga kababayan po patungkol sa mga activities po natin dito po sa Environment Month natin this June? Marami na tayong naka-line up na activities, no? Nag-umpisa tayo nung kick-off natin. Nag-umpisa tayo ng tree growing activity natin sa Candon, Ilocos Sur. And then, sinundan po yan ng ating permitting on wheels. By the way, bigyan ko ng emphasis itong permitting on wheels. Isa po itong pet program pet program ng ating bagong secretary, Attorney Juan Miguel T. Cuna, na kung saan dito sa permitting on wheels, bumababa ang DNR. Buong hanay ng DNR, kasama natin ang EMB, ang MGB, bumababa tayo doon sa mga community para direktang ibigay yung pagsiservisyo natin sa mga tao. Hindi na sila kailangan pumunta pa sa mga offices ng DNR para mamasahe, pumila, maglaan ng oras. Kami na mismo ang pumupunta doon. Kaya pinopromote po namin itong permitting on wheels na sana pahalaga natin, wag natin sayangin yung mga ginagawa ng DNR sa aspetong ito. Then maliban po sa permitting on wheels, may mga tree growing activities pa po tayong naka-line up sa mga susunod pang araw. And then dito din sa buwan din ng Hunyo, sineselebrate natin yung founding anniversary ng DNR. So yung DNR po ay nasa 39th na years in existence. And sinamantala din natin to na magkaroon tayo ng isang payak or simpleng family day celebration. Para naman bigyan natin ng konting kapahingahan yung ating mga empleyado na magsaya para doon sa celebration ng family day. Magandang pong balita yung mga yan. No? At saka balikan ko lamang po dun sa permitting on wheels natin, which is such a good move from the Department of Environment and Natural Resources na talagang pinapa-feel natin sa ating mga kababayang Pilipino po, Red, no? Down to the communities na ang serbisyo ng gobyerno ay talagang dapat nararamdaman ng ating pong publiko. And speaking dun po sa atin pong permitting on wheels, ilan na po ba ang ating pong mga kababayan na nakinabang dyan po sa ating permitting on wheels na yan po? Well, naka-apat na tayo actually. Naka-apat na leg na tayo. So we launched this doon sa Alaminos, Pangasinan. And then sinundan po ito dito sa SM, San Fernando, yung second leg natin. And then bumalik tayo ng Binalonan, Pangasinan. And then the fourth one ay sa Candon City, sa Ilocos Sur. And may dalawa tayong upcoming this month din. Isa sa Tubao, sa La Union. And then mayroon din sa Dagupan naman, jurisdiction ng Sentro Dagupan. Based sa data na nandito sa akin ngayon, we're able to serve doon sa apat na yon 1,150 clients. And bigyan ko din ng emphasis, no? Kasi during that permitting on wheels sa Candon, Ilocos Sur, ay tayo po ay nag-award ng mga titulo. We're able to award, I think, about 166 patents ang binigyan natin ng titulo during that permitting on wheels sa Candon. Marami po talagang natutulungan ito pong ating permitting on wheels na ito i-emphasize natin, no? Kasi we are really complying dun sa direktiba ng ating Pangulo na
we are bringing the services of the government closer to the people po, Red. Ayan po. At dahil nga po nandito din po kasama po natin si RD Nick and RD Kaloy po ng atin pong AMB at MGB. Kausapin na din po natin sila. Dahil po, dito naman po sa MGB, RD, ano naman po ang ating pong counterpart dito po sa MGB now that we are celebrating the Environment Month po? Okay, Rocky, actually marami tayong contribution but isa-isahin ko, no? Number one is yung responsableng paggamit ng mga minerals natin. Dahil kasi ang mineral natin hindi naman may finite naman yan, hindi yan nanganganak, hindi nabubuhay, no? So ang mineral natin dapat mamina ng tama at magamit ng i-maximize yung gamit niya. Dahil kung minsan yung iba, lalo na sa mga metallic mines, maraming nasasayang, lalo na kung di napaprocess. So, the government is now bent on magtayo sila ng mga downline industries para dito na i-process sa atin yung mga minerals natin. Hindi na natin ine-export yung raw materials natin, dito na i-process. At the same time, it generates employment, no? And then be recovered really what has to be recovered, no? So, yun ang pakiusap namin sa mga mamamayan sa mga companies natin na maging responsable sila sa pagmimina. Also, another aspect of our, sa function sa programs namin is yung geohazard mapping, no? Particularly now, this coming yung rainy season na kailangan natin ma-identify yung highly susceptible to landslide and highly susceptible to flooding, no? So now, we have already mapped the whole of Region 1. However, we are already, nagdidetalye na kami, yung vulnerability na. Yung bang talagang mangyayari ba talaga tong landslide na ito. So, we are shifting from yung highly probable to highly susceptible to probabilistic. Nagiging, ang isang lugar pag sinabi naming highly probable na talagang magla-landslide siya. And we are doing this in cooperation with PAGASA sa DOST para pag tumating ang bagyo, lahat ng minapa naming barangay sa Region 1 at lahat ng dadaanan ng bagyo ay may iko natin, makikita na natin yung mga tatamaan ng mga barangays, particularly those which are susceptible to landslide and flooding. So, madali na ngayon. Hindi ka mukha nun na ngayon, nakasync na siya, nakasync. So, we have a collaboration with the DOST, the PAGASA. Pag naglabas ang PAGASA ng bulletin, typhoon signal number 3, ito lahat ang dadaanan ng bagyo. So, once na pinlat natin yung sa control map natin, lalabas lahat yung mga barangays na tatamaan. So, isa yon sa mga natin, sa mga activities rin natin. And yun na isang mga tulong natin sa mga LGUs natin. And we really provided them with this, yung geohazard maps para magamit nila sa LUP nila sa comprehensive land use program nila. So yun muna, Rocky, for the meantime. Pero RD, no, dahil nasabi niyo po kanina na since nag-uumpisa na pong umulan-ulan dahil at saka ngayon rainy season na po. Gano'n po kahalaga na constant pong information na binibigay natin sa ating mga mamamayan, lalo na dun sa ginagamit nating instrument na geohazard mapping po. Yes, Rocky, magandang tanong yan. No? Actually, real time na tayo ngayon. Yung binibigay natin information sa mga communities, sa mga LGUs, real time na. So dadaan si bagyong ganito ang pangalan at ito matatamaan yung mga munisipyo at mga barangays. Ano? So nai-inform namin yung LGUs na dapat ma-evacuate na ito. And even then, bago dumating yung bagyo, meron tayong preemptive evacuation. Because we have already identified those who are highly susceptible to landslide and flooding. So, ina-advise na namin LGU to conduct preemptive evacuation. Buti na lang po na meron tayong mga assessment na ginagawang ganito from the MGB para at least mabawasan natin yung mga kailangan nating maiwasan po or RD, lalo na ngayon ay nagsuumpisa na po ang pag-ulan-ulan. Ayan naman po. Ngayon naman po, ang kausapin natin si RD Nick from EMB. Ngayon po, ano naman po ang counterpart ng ating pong EMB now that we are celebrating our Environment Month this June po, RD? Gandang hapon uli. Ang EMB po ay gustong sumali din sa ating lahat ng mga aktibidades ng ating Environment Month activities. Maraming naka-line up ang kami na activities. So, sa ating permitting on wheels, balikan ko yung tinatapik kanina, permitting on wheels. So,
tumutulong kami. Ang EMB ay tumutulong sa paglago ng negosyo, pag-attain ng tamang health, yung ating tawag dito, maprotektahan ang health ng community through our different laws being implemented. No? Ang EMB kasi ay nag-implement ng 5 major laws. No? Yung ating top 3 is clean air, clean water, and yung ating ecological solid waste management. Mayroon din pang-4 na toxic and hazardous waste management, RA 6969, and then yung PD 1586, yung Philippine EI system. Ito yung nagko-control ng mga negosyo. Paano sila mag-operate? So, ang pag-issue ng ECC, one of the tools na nakaisip ng gobyerno para kontrolin ang operations ng mga ito, mga lalaking negosyo. Ang EMP talaga ay nag-umpisa ito sa prior 1987, yung creation ng ating Department of Environment and Natural Resources. Ang aming opisina ay yung National Pollution Control Commission. Diyan siya nanggaling. So ang mandate talaga na pinanggalingan namin is pollution management. So yun yung talagang mandate ng EMB. Ngayon naman po, no, RD, dahil nga po nabanggit niyo po kayo na yung mga iba't ibang mandato ng ating pong DNR, EMB, gano'n po ka-importante na we are ensuring na ang ating pong, that we have clean air, clean water, at saka tama yung solid waste management natin para po sa ating mga komunidad po. Lalo na ang ating communities po, no, tama po, ang ating pong mga communities ang talaga pong direktang naaapektuhan ng mga bagay-bagay na ito po, RD. Bali, Rocky, para maprotektahan natin ang komunidad ng mga maliliit nating kababayan, so kontrolin natin ang operations itong mga big companies. Sila dahil sila naman talaga yung may capability o kakayahan namang sira ng ating katubigan. Lahat ng ating ilog hanggang sa mga lawas sa dagat, sila yung may capability na in a just maiksing oras lang kaya nilang sirain ang ating katubigan. So dapat natin silang kontrolin, dapat natin pasunurin sila sa mga DNR effluent standards. So hindi sila basta dapat magtapon ng tubig sa ating river system kung hindi papasa sa standards. So, ganun din sa taas, sa ating hangin. Hindi basta-basta mag-emit sila ng mga fumes o mga air pollutants kung hindi papasa. Kailangan may standards silang sundan. So may mga capability ng EMB tungkol sa pag-monitor ng kanilang mga emissions. Tama po, RD, no? Dahil because at the end of the day, talagang ang ating pinoprotektahan dapat yung ating pong communities that we serve po. No? Tama po. Ayan, balikan naman po natin si Red. Dahil nga po, nabanggit po natin kanina na bigyan natin ng emphasis ang talagang super important yung pong collaboration natin sa iba't ibang ahensya, lalo na po dun sa local government units. Gano'n po ka-importante na tayo po sa DNR that we have a strong collaboration partnership with our local government units po? Well, kami po sa DNR, kami po ay naniniwala na ang national government at saka yung local government unit has a common objective. Ito yung maibigay ang tama, ito ang maibigay ang nararapat at maagang serbisyo sa ating mga kababayan. So kung nag-uusap po ang LGU at ang national government, mas napapadali po yung pagdi-deliver natin ng mga public services natin. That is why we put premium doon sa mga collaborations, sa mga building relationships natin with LGU. Makita natin dapat na nagtutulungan.
ang DENR at mga local government units. Halimbawa lang, sa example ng basura na sinasabi ni RD ni kanina, ang pinoprovide ng DENR dyan is only technical assistance. Ang enforcement talaga ay nasa local government unit. But tumutulong kami doon sa LGU on how really to manage itong mga solid waste natin, itong mga municipal waste na tinutukoy natin. Kailangan on board din ng LGU kasi sila ang nandun sa lugar di ba? Ang DNR wala namang office doon ilan lang may mga opisina ng DNR. But ang LGU nandun. Ang LGU. So dapat maganda ang relationship ng DNR at LGU para yung mga programa natin, yung mga efforts natin on environmental conservation and protection ay mai-implement natin ng maayos. Tama po dahil parang ang ating LGU, sila po yung nasa frontline ng mga services na ito at saka ensuring talaga that everyone is compliant dun po sa atin pong pag-maintain ng ating safe and protected environment po, Red. No? Ngayon naman po, dahil nga po ang theme po natin for the celebration of Environment Month is more on climate action po. Ano naman po ang mga programa na binibigay po or ano pong mga programa at hakbang po na ating pong DNR when it comes to climate change naman po, which is so much pressing issue po ngayon po, our Red po. So, ang programa natin sa DNR, nandyan pa rin. Una, yung ating mga National Greening Program. Although itong ating National Greening Program ay nag-umpisa ito ng 2011 pa, sa ngayon medyo konti na ang pondo na binibigay ng national government on this. Pero ito pa rin ang isa sa mga ginagawa nating main activity or program to combat climate change. Andyan din po yung ating assistance sa mga LGU dun sa mga pagka-craft nila ng mga integrated coastal management plan nila, yung mga forest land use plan nila, integrating into CLUPs or comprehensive land use plan. Nandyan din yung banggitin ko na, yung ginagawa din ng MGB natin, yung kanilang geohazard activity or assessment na ginagawa. Yung pagre-regulate natin ng mga operations ng mga hotels, itong mga sanitary landfills natin, na isa din yan sa mga tinututukan ng ating Environmental Management Bureau. Yung pagbibigay din natin ng mga tenural instruments sa ating mga renewable energies para mabawasan natin yung dependency natin sa mga fossil fuels natin. So, ilan lang po yan sa mga programa ng DENR na pinapatupad natin dito sa Region 1. Po mga programa po na which is super important po para po dito sa climate action po natin. And dito po I read po. Ayun po na nasasabi po natin tong mga to. At nasabi na po natin na kanina na importante din yung input ng ating mga kabataan. Gano'n po ka-importante that we put emphasis dun po sa ating mga kabataan na sila po ay talagang may mahalaga at malaking input when it comes to protecting our environment po. Yeah, napaka-importante ng role ng youth, 'di ba? Kasi sila later on ang magmamana ng environment na inaalagaan natin sa ngayon. We're just guardians of the environment. Ito talaga yung mga youth natin, yung mga future generations natin. Sa kanila talaga 'to, 'di ba? So, we're lucky here in Region 1. Meron tayong, I think I can name 2 na mga youth organization na talagang tumutulong sa atin, yung LINK at saka yung IC. Let me just check my notes kung, yung IC is yung Ilocos Sur Environmental Enthusiast. Grupo din ito ng mga kabataan. And then yung LINK naman, lupon ng mga individual na nangangalaga ng kalikasan. So, we're lucky here in Region 1, no? Kasi may mga establisadong youth organization na tumutulong dito sa advocacy natin to conserve, protect, and protect our environment. Napaka-importante po talaga yung input ng ating mga kabataan, lalo na dun sa sinabi niyo po kanina na itong ating mga ginagawang hakbangin, it's not for us na nandito po na ngayon sa but for the future generation to come po. Ayan po, siguro po, let's pause for a short break po na, Red, RD Nick, and RD Kaloy para po makapagpahinga din po tayo dito po sa ating discussion at magbabalik po ang ating programang Kapihan sa Ilocos makalipas ng ilang paalala.
Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Naman kami taga DNR at tinulungan na kami nga mga proseso ti title tigagdaga kami kaya mahawan kayo amin nga naarami dito sumagyaman kami kay ti taga DNR sa ti Gios tangal daw kit na alami dito title tigagdaga kami injaw ako. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Si Dingdong Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si mismo yata ang nagkakabit Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang
At tayo po ay nagbabalik dito pa rin yan sa ating kapihan sa Ilocos. Kasama pa rin po natin ang Department of Environment and Natural Resources Regional Office 1. And we are live dito po sa kanilang napakagandang training center dito po sa syudad ng San Fernando, dito po sa probinsya ng La Union. Kanina po ay napag-usapan na po natin yung mga hakbang ng EMB, ng MGB, and of course, ang ating pong DNR Region 1 in general patungkol dito po sa selebrasyon natin ng Environment Month. Ngayon naman po, patuloy natin ang ating pong discussion with, of course, the questions coming from our on-site media partners. We have a question coming from our partner from Bombo Radyo La Union. Yes, hello po. Good afternoon. Hello po, good afternoon. Bombo Dani Colaigo po from Bombo Radyo La Union. Nais lang po naming malaman po regarding po sa ginagawa pong hakbang ng DNR Region 1 sa illegal logging po. Bigyan niyo po kami ng kahit konting information lang po regarding po dito. Okay. So thank you, Bombo Danico, sa iyong tanong. We're happy to report na dito po sa Region 1, wala po tayong tinatawag na or kiniconsider na hotspot or yung talamak, yung putulan ng kahoy. Wala po tayo niyan dito. Pero mayroon pa rin naman mga packet na paunti-unti na mga nahuhuli tayo na lumalabag doon sa batas natin regarding the illegal logging, itong Presidential Decree 705. Pero ito po ay hindi ganon kalaki ang scale nito. And sa tingin namin, ito ay yung mga taong tinatamad lang na pumunta sa office to secure permit. Yung mga nagmamadali. Hindi ito for commercial use, ito ay mga domestic use lang. Na kung saan nga sana, kung pupunta sila sa office, mabibigyan sila ng permit and wala silang masyadong hassle kung itatransport nila or puputulin itong mga tanim nilang kahoy. Tama po, no, Red, dahil buti na lang po, meron po tayong mga steps din. Dahil bahagi ng permitting on wheels, tama po, no, that we have a registration for their, yung pong pagputol ng kahoy and even the registration ng kanilang chainsaws. No? Yes po. Pero po, ganun po importante yun na we emphasize na hindi tayo basta-basta pumuputol ng puno po, Red. Well, unang-una, syempre kasi pag pumutol ka ng kahoy na walang kaukulang permit, may nababiolate kang batas, di ba? So napaka-importante na makikipag-coordinate ka sa DENR. Kasi may mga programa naman tayo na kung saan may pagkakataon na hindi mo na kailangan humingi ng permit sa DENR, basta lang yung plantation mo ay registered naman with DENR. Siguro doon yung medyo hindi nakakarating na information sa mga tao na kung ikaw ay magtanim, mag-establish ka ng plantation at yan ay irehistro mo sa DENR, you will be spared na humingi ka ng permit to cut from the DENR. Ipapaalam mo lang sa DENR na magpuputol ka and then may process of monitoring lang tayo dyan na ginagawa. So, sa tanong kung bakit napaka-importante yun nga, kasi syempre pag nahuli ka, pwede kang kasuhan ng DENR sa paglabag ng PD 705 or kung gumamit ka naman ng chainsaw na walang kaukulang rehistro din sa DENR, pwede ka rin kasuhan ng kasong kriminal for violating Republic Act 9175. Hindi tayo basta-basta pumuputol ng puno, Red, no? Yan. Maliwanag po yun, no, sa ating mga publiko. Ayan. I think we have another question coming from Radyo Pilipinas Agoo. Good afternoon po. Caroline Ventura po ng Radyo Pilipinas Agoo. Tulad po ng nabanggit ni Engineer Tayag kanina, hindi may iwasan po yung landslide sa ilang lugar ngayong tag-ulan. Ano-ano po yung mga hakbang o post-disaster programs po para sa mga pamilya pong naapektuhan? Thank you po. Yes, Caroline, actually, napakagandang tanong yan because alam naman natin na tag-ulan na ngayon, so prone na tayo lahat sa mga landslide. No? So first and foremost, na-identify na natin kung saan yung mga landslide-prone areas. So lahat ng LGUs na affected, lahat ng LGUs na na-survey na natin, na map natin, binibigyan natin sila ng geohazard map para sa guidance nila. Now, etong mga nasa highly susceptible to landslide, meron tayong evacuation measures at kung saan na rin sila dadalhin. Dahil kasi pati sa mga evacuation centers pala, para sa kaalaman ng lahat, kami rin nag-evaluate. Baka mamaya, dalhin sa evacuation center, yung pala yung evacuation center, prone to landslide din, no? Double whammy na, no? So,
ginagawa rin namin, nag-identify kami ng safe na evacuation area. Ang sabi namin sa LGU, at least they recommend 3. Dahil kasi kung minsan yung isa lang babagsak, hindi rin namin papayagan. Dahil kasi kami rin kami, babalik rin sa amin, bakit nyo pinayagan? Alam nyo nga landslide prone, no? So we are asking for them at least 3 sites na ma-identify nila. So yun naman yung i-declare natin na evacuation site, no? So meron tayong preemptive. Preemptive na ngayon, ang inuunahan na natin. Kung merong bagyo, inaalis na sila doon. And siguro hindi magkatagal-tagal pag nakapag-identify ang LGU ng housing para alis na sila doon sa hazard area na yon, mas maganda. Do we have another question coming from Radyo Pilipinas po? Ayan. Yes po. Okay, Albert M. Viloria from Radyo Pilipinas po. Ang tanong ko po in general po siya, kung may isang environmental practice na dapat agad na gawin ng bawat pamilyang Pilipino, ano po ito at bakit po? I think masasagot po ni Red. Sino po? Well, ako muna, no? Then siguro si Ardinik Opo. sasagot din. Well, 2 things. Sa akin, tingin ko kailangan small practice lang pagtatanim ng kahoy. Di ba? Kasi napakalaking bagay yan. And yung pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Di ba? Kasi una, doon sa pagtatanim ng kahoy, alam natin na napakaraming benefits pag nagtatanim tayo ng kahoy. Di ba? Ngayon, pumunta ka sa mall, di ba? Or even on the streets, nag-aagawan kung saan may kahoy para doon ka mag-park. Dahil it provides shade, di ba? So, may cooling effect yon. And then, kung tayo po ay nagtatapon ng ating mga basura doon sa tamang dapat pagtapunan natin, maiiwasan po natin yung pagkaklag ng ating mga estero, di ba? Kasama na doon sa tamang pagtatapon ng basura, yung waste segregation din, di ba? So, yung mga dapat sana biodegradable ay hindi na natin pinapaabot yan sa mga MRF, di ba? Doon mismo sa community, nagkakaroon na sana ng waste segregation para hindi naman kaagad-agad napupuno yung ating mga MRF and eventually pupunta din yan sa ating mga sanitary landfill. Tama po yan, no, Red. Dahil nga po, marahil ang consideration ng iba ay yung mga small acts natin ay small lang. Pero ang totoo niyan, ang small act, kapag collected, malaki yung epekto. Kung kaya yung nasabi nila, micro effort, pero macro ang effect niya sa ating pong environment. Ayan. Thank you so much po sa inyong katanungan from Radyo Pilipinas. Do we have any follow-up question coming from our on-site media partners? Yes, good afternoon po. Bombo Lore Lebore from Bombo Radyo La Union. Sir, tungkol naman po sa bawal po magsunog po na program po. So, paano naman po yun po ini-implement? Ano na po yung mga bawal at saka ano na po yung mga parusa po sa lalabag po nito? Thank you po. Ang pagsusunog ng basura ay pinagbabawal ito sa 2 batas ng Pilipinas. Actually, Ecological Solid Waste Management Act at saka yung ating Clean Air Act. 2 silang nagbabawal. May provision na ipagbabawal ang pagsusunog. Kahit nga daw yung mga nahulog na dahon sa ating mga bakuran ay bawal, sinasabi sa batas. Pero during implementation sa ating mga barangay, hindi rin naman nila talagang en toto na ganun yung implementation. Kasi lalo na sa amin, barangay namin is, ang talagang binabantayan nila yung pagsusunog ng plastic. Pag nagsunog ka ng mga dahon, hindi naman big deal sa kanila. So, ganun po yung sa solid waste management na pag-i-implement sa depende kasi yan sa iba't ibang LGU. Mayroon din talagang uhuliin ka. May Palawan. Yung pinagbalatan mo ng candy, pag nahuli ka, laki na penalty. So, may mga ibang LGU na maluwag, may mga mahigpit. Ganon yung implementation. Ganon din
ang mga regional offices, kanya-kanya ding strategy yan. Depende sa kung anong kailangan ng napapanahon na kailangan ng ahensya. Binabalanse lang namin ang LGU, binabalanse nila yung mga galawan nila, ganun din kami. Importante yung mga ganitong ordinances, no? Mga local ordinances for RED and of course RDs that would support yung pong ating fight for protecting more of our environment. Ayun naman po, RED, dahil nga po this June we are celebrating Environment Month. Baka meron po kayong pwedeng i-share ng mga, kumbaga, small wins ng ating pong DNR in ensuring po na we are really protecting our environment po. By the way, nakalimutan ko palang banggitin kanina, no? Yung ibang activities natin during the celebration ng Environment Month. Nagsagawa din tayo ng coastal cleanup, kasama natin dito yung SM. Across the regions din ito, actually across the country ito. And then magsi-celebrate din tayo ng Arbor Day on June 25. Na kung saan marami tayong sites in collaboration of course with local government units na tayo po ay magtatanim. Mga mangrove species ang tatanim natin. This is also one way of fighting yung impact ng climate change. Going back to the questions kung ano mga small wins, no, ng ginagawa ng DENR, I'm happy to report also that we have a 38% increase in terms of our forest cover from 2010 to 2020. Noong 2010, meron po tayong forest cover estimated to be 124,703 hectares. And now, base po sa latest na validation ng NAMRIA in 2020, yung forest cover po ng Region 1 ay umaabot na sa 171,786 hectares. So that's a 38% increase ng forest cover. Mayroon din tayo isa sa activity or major program ng DENR, yung patent generation or issuance ng mga title natin. Napaka-importante nito dahil sa ang tao po, pag nagkaroon ng titulo, meron siyang sense of security of ownership doon sa lupa niya na sinasaka niya or tinitirhan niya. So yung DENR po nag-i-issue ng residential patent, agricultural patent, at saka special patent naman sa ating mga government-owned lands. For residential patent po, from 2011 to 2025, we're able to issue 52,819 patents. And for agricultural naman, 166,003 patents. And for special patents, from 2022 to 2025, mayroon na po tayong na-issue na mga 443 patents. So all in all, from 2010 to 2011 to 2025, mayroon na po ang opisina na na-issue na 219,265 patents across the region. Mayroon din tayong mga small grants, mga livelihood natin, na kung saan mayroon tayong tinatawag na biodiversity friendly enterprise. Binibigyan po natin ang isang identified na people's organization ng kunting tulong pangkabuhayan. Mayroon na po tayong 3 beneficiary dito sa region, and very recently, itong nagkaroon tayo ng MOA signing dito sa La Union. Ito naman po ay magpuproduce sila ng mga chips out of seaweeds. Meron din tayong tinutulungan na nasa Pangasinan. And nakalimutan ko yung isa pa. So, biodiversity friendly enterprise naman po ito. And mayroon tayong 15 na protected area. 15 na protected area dito sa Region 1. And luckily, I think 10 out of the 15 are already legislated. Ibig sabihin, may batas na po na inaipasa para doon sa mga protected areas natin. And lastly, yung tulong natin dito sa mga renewable energies. Tayo po ay nag-i-issue ng mga tenurial instruments sa mga renewable energies. Marami po tayong renewable energy dito. Mayroong wind, mayroong solar, mayroong hydro. So marami-rami na rin po ang nabigyan natin ng tenure, and they are operational na rin. Ang iba nasa starting up pa lang, pero marami na rin ang operational. At nagko-contribute ito sa national grid natin
para maiwasan nga natin yung dependency natin dito sa fossil fuel na kagaya ng coal. Yung mga important na mga ano to no RD, mga important na mga wins natin na bagamat feeling natin ay mga smalls lang siya, pero talagang napaka-importante na dinudulot ito sa ating pong kapaligiran, lalo na sa ating mga mamamayang Pilipino. Now, we move naman po with our Aloy po of MGB. RD, ito naman po, bakit naman po natin ine-emphasize ang patungkol sa responsible mining for our mga kababayan po? Yes, yun sinasabi nga natin how responsible is a responsible mining. So basically, minomonitor po natin lahat ng mga mining operations dito sa Region 1. Meron tayong checklist kung paano sila dapat mag-comply. So kung non-compliant sila, we penalize them, we warn them of infractions. Dahil kasi nga, ang kailangan natin gawin talaga is responsible talaga na walang epekto sa community. Kasi yung community pala, isa pa, wherein the company exists, meron silang social development management program. The reason for this program is for the company, for the residents, yung mga tao doon sa barangay na yun, na mabuhay pa sila kahit sarado na yung mina. Dahil kasi ang minahan natin, finite nga yan So 25 years lang o 50 years, wala na yung company. So ang ginagawa ng company ngayon is tinetrain nila yung mga local residents para mabuhay sila ng sila lang na hindi sila dependent sa company. And at the same time, yung minina nila, being responsible is that they have to return it back to its original feature or even better. Na merong gamit. Meron siyang gamit na sabihin natin for tourism, for lahat na kung anong pwede lang maisip na gusto ng barangay na gawin doon sa pinagminahan nila. Hindi yung gone were the days na ang minahan pag nagmina bigla na lang niya iiwan. Nakatiwang lang doon. Ngayon they have to rehabilitate. Because if not, they are required to mag-deposit a certain amount for the rehabilitation just in case umalis sila. Pero ang purpose ng amount na yun is para rin gamitin nila. Darating ang panahon na ayaw na namin, tapos na, wala na kami mamimina, we have to close. We have to close shop, mag-asara na kami. And yung mga tao, ina-align nila para mabuhay sila kahit wala yung mina. Ngayon naman po, RD, ano naman po ang ginagawang hakbang siguro ng ating pong DNR MGB? Doon naman po sa illegal na mining po. Yes, okay yan. Okay, at least naitanong yan, Hindi natin maiwasan yung illegal mining. Tama nga yung sinasabi ni Red kanina, yung iba gusto nila mas mabilis kasi. Sabi nila masyadong maraming requirements ang mga pag-apply ng permit. Pero sabi ko nga sa mga legal natin mga permittees, na huwag kayong mainggit sa mga illegal. Yung mga illegal, darating yung oras nila na mahuhuli sila. So, we collaborate with the LGU. We deputize local officials, local PNP, para tulungan tayo sa paghuli. Because for us, sa MGB, we could not be 24/7 in one area. Di ba? The whole of Region 1, laki na ito, 4 na provinces, pero ang laki, So, ginagawa namin, dinedeputize namin yung mga ibang local officials, together with the law enforcement, for them to be able to help us, para maiwasan, maalis tong illegal, And at the same time, in other provinces, nagbibigyan rin sila ng incentive. Kunwari si provincial treasurer, may nakahuling pulis ng illegal mining o illegal sand and gravel, yung quarry, Meron siyang 40% share sa value. Yes. So, nagiging parang nila incentive, in-incentivize nila para maging active din yung mga natin. Lalong-lalo na yung mga barangay officials natin because they're the ones 24/7 na andun, alam na kung sino illegal So, ang ginagawa nila, sige, mag-illegal kayo, sumbong namin kayo. Okay. For 10,000, worth 10,000 lahat yung babayaran ni illegal. Yung 40% goes to the nagsumbong. So that's one way of incentivizing the para lang mahikayat natin yung mga mamamayan natin na tulungan tayo sa campaign natin sa illegal mining. Importante din po na bagamat, yung nga po nasabi niyo po kanina na mabilis ang mga pagkuha natin ng mga mina when it comes to illegal mining, shortcut siya at saka mali. Tama po, Kaya kailangan natin i-emphasize na bagamat
ngayon nga, mahaba ang proseso ng pag-register when it comes to responsible mining po, ay tama naman po ang paraan. Tama po. Ngayon naman po, punta naman po tayo kay RD po of ENB dahil nga po, pangunahing mandato po ng ating pong ENB is to ensure that we have a clean air, clean water, and tama po ang solid waste management po natin. Pero ano po bang nakikita ng karaniwang paglabag po ng ENB, lalo na po ngayon po, in this time and age po, na nakikita natin talaga na napakalaking epekto nito sa pag-ensure po natin that we have a clean air, clean water, and tama pong solid waste management po natin. RD. Sa katunayan, Rocky, lahat ng ating ini-implement na environmental laws, may madaming mga violations dyan. Pero gusto kong puntahan itong ecological solid waste management. Itong mga tamang pag-manage ng ating basura. So, nakikita natin na babasa natin sa news, may mga pumapalya na ng mga sanitary landfill, ganyan. So, ito yung ebidensya na may mga LGUs na hindi tama yung kanilang pag-manage ng kanilang basura. So, ang mga basurahan nila ay na-design for municipal waste sa kanila lang, pero tatanggap sila ng mga basura galing labas. So, yan ang dapat na nakikita ng mga katropa natin sa ibang regions na pumapalya yung kanilang nasasakupan na may nagkakaroon ng hindi tamang yung mga masama na nangyayari sa kanilang mga landfill. So kami dito sa Region 1, so iniisa-isa namin ang mga landfill na yung inumpisa namin sa pinakamalaki, ang Ordaneta, ang Bigan, Lawag. Sila muna, saka kami pupunta sa mga maliliit. Kasi yan din yung utos ng taas na lahat ng sanitary landfill ay puntahan para matignan namin kung ano na yung nangyayari sa kanilang pag-manage ng basura. So, ngayon naman po, RD Nick and RD Carloy and of course Red, dahil nga po ang ating pong celebration this month for the Environment Month, ang team po natin is Climate Action, Fostering Community Spirit, and Caring for the Environment. Nasasabi po dito na talagang kailangan nating magbayanihan, magtulungan para po sa pangangalaga natin ng ating pong kapaligiran and of course, yung ating pong action when it comes to climate change. Para po sa aking huling katanungan bago tayo pumunta sa final message later on, gaano po kahalaga na tayo po ay nagbubuklod-buklod, nagtutulong-tulungan para po sa isa pong protected and of course, resilient when it comes to climate change po na Pilipinas po. Siguro we start with Red po. Ako, I always believe na in union there's strength. Diba? So kung tayo ay magsasama-sama towards a common objective, wala pong imposible. Wala pong imposible. We may not prevent the adverse impact of climate change, but there are ways to mitigate it. And if we join forces, itong mga actions na gagawin natin, pagsasama-samahin natin, hindi tayo magkakahiwa-hiwalay ng objective, tingin ko magiging matagumpay at hindi masyado natin mararamdaman ang negative impact ng climate change. Talagang kailangan natin magtulong-tulungan po, no, Red? Ngayon naman po with RD po. Well, siguro nga ang sabi natin Environment Month should not only be celebrated during the month of June, but it should be whole year round, no? And isa pa, kailangan natin ng collaboration. Collaboration with the stakeholders, collaboration with the LGU. Dahil kasi nga sabi natin, DNR cannot stand alone. Kung wala tayong support from the stakeholders, from the LGUs, medyo mahihirapan tayo.
No? So we really need their support. Lalo na may mga programs tayo na binibigay sa kanila. Yung mga LGUs naman na iba, medyo, sabihin na natin, medyo matigas ang ulo. Ayaw sumunod. Sabi nga, wag nang maglagay ng basura doon, ipipilit pa rin. No? But basically nga, it's a collaboration. Dapat shared responsibility for protection. With RD naman po, RD Nick. Rocky, yung patungkol sa collaboration with other stakeholders. So, ang EMB naman ay matagal nang pinapractice yung kumukuha ng tulong, yung help, call a friend, sabi nga. Since 1978, ang EMB ay nagpapatupad na ng Philippine EI system saan ang mga malalaking kumpanya ay minomonitor and then kinukuha ang tulong ng mga government, iba't ibang sangay ng gobyerno, NGO, and sa community sa pagbuo ng multipartite monitoring na sinasabi, MMT, which is hanggang sa ngayon ay practice na. Iba't ibang stakeholders ang nandyan. So, ang purpose is really to help the agency mandated na mag-implement ng batas. Halimbawa, sa amin, PD 1586, EMB mag-i-implement. So, tutulungan kami sa pag-monitor ng mga kumpanya na ito. And then sa clean water, yung ating WACMA, Water Quality Management Areas. So, ganun din ang composition. May mga kasama na tayo sa iba't ibang LGUs, sa provincial, barangay, municipal, province, municipal, saka barangay. Mayroon yan lahat na kasama natin sa WACMA. So, pinag-usapan namin yung mga diskarte kung paano natin mapanatili yung river quality ng isang katubigan na kasi pag si EMB lang ang gagawa nun ay wala din. Parang mahirap ipatupad mag-isa ni EMB yung water quality management kasi nga kahit na anong control namin sa ang mga malalaking kumpanya, medyo may ngipin tayo dyan na kontrolin sila. Pero pagdating sa mga maliliit na housing, mga residents na hindi natin makontrol, kaya kasama natin dapat kasama nga natin ang mga LGUs sa pagkontrol sa kanila para maprotektahan ang mga ilog. Ano po ang essence ng ating collaboration with other stakeholders. Napakaganda po ng mga nabanggit po ninyong kasagutan po, no, RD Nick, RD Caloy, and of course Red. Dahil nga po, siguro ang bottom line ng mga sinabi po ninyo ay talagang DNR cannot do this alone. Kailangan natin ng katulong para ma-ensure natin that we have a protected environment na yung bagamat small action ang ginagawa ng mga tao down to the community levels, pero pag kinolek natin sila ay talagang napaka-importante dahil napakalaki ng ambag nito when it comes to protecting our environment. And sure enough na ma-ensure pa natin that bagamat hindi natin Red, kanina sabi niyo po yung sa climate change, hindi po natin totally maiiwasan ang adverse effect ng climate change, ay mamamanage po natin. Ayan po. Siguro po, bago po tayo magtapos sa ating pong Kapihan sa Ilocos, hingin muna naman natin ang final message mula po sa atin pong mga kasama po dito po sa ating Kapihan. Unahin na po natin ang Regional Director ng Environmental Management Bureau. We have Engineer Nicanor C. Esteban for your final message po. Ang Environmental Management Bureau ay pinapatupad ang mga 5 major environmental laws. No? Nabanggit ko na kanina, ang 5 na yan. So, hindi ko naman talaga memorize eh. Tsambang ko lang kanina. So, sana tulungan kami, matulungan
isa na ito na platform itong ating programa ngayon na matulungan kami ng PIA na maipaabot sa ating nasasakupan na ang ating iba't ibang gawain ay mai-disseminate sa ating mga nasasakupan. So, hindi na tayo pupunta mag-usap sa mga penalties ganyan kasi hindi naman magandang tamang venue ito. So, hilingin ko na lang po yung cooperation ng bawat isa sa ating. Thank you po. Thank you so much po. We have Engineer Nicanor C. Esteban, ang Regional Director ng Environmental Management Bureau. Ngayon naman po, pakinggan natin ang Regional Director din po ng Mines and Geosciences Bureau. We have Engineer Carlos Tayag. Once again, Rocky, maraming salamat for giving us this chance to be able to be aired live all throughout of Region 1. Kasi nga, kung kami-kami lang, medyo may hirapan din kami sa mga ganitong bagay. So, we're thankful sa PIA na sana nga hindi lang during the celebration of Environment Month, but other significant events din siguro, baka i-request din namin sa inyo para magkaroon din tayo ng ganito yung kuro-kuro para mag-exchange ideas tayo. And ang masasabi ko lang po sa atin lahat is ang environmental protection is a shared responsibility. So hindi lang iisa, hindi lang si DNR, hindi lang si LGU, hindi lang si resident, but lahat-lahat po tayo. Kanya nga, if I may, yung ikaw, ako, tayo ang kalikasan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po, Engineer Carlos Tayag, ang Regional Director ng Mines and Geosciences Bureau. And of course, pakinggan din po natin ang final message ng ating pong Regional Executive Director from the DNR Regional Office 1, Attorney Ronel C. Sopsop. Okay. So, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa PIA for giving us this opportunity. And sa mga kasama natin sa media, maraming salamat. And we hope na sana kasama namin kayo sa pagpapaabot ng mga programa ng DNR sa ating mga kababayan kasi alam ko ang layo ng naaabot ng mga programa ninyo. Yung mga hindi naaabot ng DNR na lugar, I'm sure because of your program nararating yon. At sana sa pamamagitan po ninyo, maipabot natin ng tama yung pangangalaga natin sa kalikasan. Ako po ay nakikiusap at humihingi ng tulong sa ating mga local government units, sa ating mga people's organization, private organization, at sa mga komunidad, individual, na sana po ay tulungan ninyo ang DNR, suportahan nyo po ang mga programang pinatutupad dahil sa ito po ay para naman sa ating kalikasan. Tatandaan po natin yung sinabi ng isang Native American, may Native American proverb na nagsasabi, we do not inherit the earth from our ancestor, we borrowed it from our children. So ito po ay sana pangalagaan natin para yung future generations ay may mai-enjoy din naman sila na magandang kapaligiran kagaya ng nai-enjoy natin sa ngayon. But of course, lahat po ng mga efforts ng government ay magiging walang saysay kung hindi niyo po kami sasamahan. So kami po ay nakikiusap sa DNR bilang Regional Executive Director ng DNR Region 1 at sa pangalan po ng aming Secretary, Attorney Juan Miguel Ticuna, kami po ay nakikiusap sa inyo na sana suportahan niyo po ang DNR para sa mga programa nating pangkalikasan. Yun lamang po at magandang hapon sa ating lahat. Ayan po, nakasama po natin ang Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources Region 1. Again, maraming salamat po sa ating DNR Regional Office 1. Palakpakan po natin ang DNR Regional Office 1. And congratulations po on your anniversary and this celebration of Environment Month. At dito na po nagtatapos ang ating pong programa, ang Kapihan sa Ilocos. Maraming salamat po sa lahat po ng nakasama po natin sa ating pong Facebook Live, sa ating pong mga tagapakinig, sa ating pong mga carrying radio stations. Maraming salamat din po. And of course, sa ating mga media partners both on-site and online. Ito po ang Kapihan sa Ilocos, programang hatid ng Philippine Information Agency Ilocos Region at ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office led by our Secretary Dave Gomez. And here, dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Director Jenaline C. Rolle.
responsable. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista mula sa PIA Ilocos Region at kami po sa PIA naniniwalang a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Maraming salamat po.